po sa inyong lahat. At narito po kami ngayong gabi para bigyan ng daan ang paghingi po ng tulong ng isang kaibigan na naglakas loob para mahanap ang kanyang ama na simulat sa pool ay hindi niya pa nakikita o nasisilayan. Ang tinutukoy niya po palang ama ay walang iba kundi ang tatay po nila Antoinette at Tomtos. Nag-message po sa akin si Anthony na kung pwede raw na i-share ko ang kanyang mga video para makita po ng tatay niya at para magkasama na rin daw po sila kasi simulat bata pa hindi pa po sila nagkakasama. At para po sa amin ay isa itong malaking karangalan na makapagbigay ng maliit na tulong at sana rin po ay tulungan niyo rin po kami na ma-share o ma-post ang kanyang pagsusumamo po sa atin. At narito po ang kanyang video, panoorin po natin ito. Ako si Anthony Flores, nakatira sa Labisares, Northern Samar. Ang trabaho ko dito ngayon ay isang pick-up driver. Nananawagan ako sa tatay kong Amerikano na si Thomas Sr. Kung nasaan ka man ngayong baba, sobrang miss na kita. Simula pagkabata ko hindi ko kita nakita. Sana makita na tayong dalawa. Magkapatid rin kami sa ama ni Antonitos. Sana matulungan niyo ako. Mahirap ang buhay ko ngayon dito sa probinsya. Ako si Casey Flores, mama ni Anthony. Dating kasintahan ni Thomas Sr. May isang anak kami na si Anthony. Hihingi kami ngayon ng tulong kay Thomas Taus na si papa niya na si Thomas Taus. Pumunta kami doon sa Angeles Fried Chicken noong 2017 dahil maghingi sana kami ng tulong sa kanya pero hindi namin nakita doon. Binigyan na lang kami doon ng pamasahe pa uwi dito. At andito yung picture ni Thomas Taus. Pasensya ka na kasi yung hindi kompleto yung kasi yung medyo na kalimot na ako matagal na kasi nung nagsama kami yan lupahan niya ako ng apartment tas pumupunta-punta lang siya din sa akin araw-araw tas binibigyan ako doon ng pera pagkain. Ang bait naman yung papa niya to si Tomtos Senior kasi yung niya yung si Tom Junior, may anak siya yung Tom Junior tapos si Antonitos kinukwento niya sa akin yung dalawa yung anak na pag halimbawa pupunta siya doon sa Manila, sabi niya magtitiping daw yung dalawa niyang anak si Antonitos at saka si Tomto sa ang TV. Sabi niya bukas na lang sabi ako pupunta sabi dito sa iyo. Hayaan ko man lang siya. Tapos sabi niya sa akin kasabi mag-aral ka doon ng manahi para daw ako hindi maburi ng bahay. Pag hindi maniwala si Antoinette nga pag halimbawa magkausap kayo ni Antoinette na itanong kung ang aming prueba, pakisabi mo na lang na kung ayaw mo sabi maniwala, di iniitis na lang para maniwala sila. Tapos sabi ng papa ni Anthony, pag nakita daw sa dalawa ni Anthony, tatanggapin naman daw niya si Anthony kasi gusto ng papa ni Anthony. Pag nakita silang dalawa, malaki na si Anthony, maintindihan daw ni Anthony kung bakit
nagkaganyan na si Anthony nandito sa probinsya, tapos nandun siya doon sa Angeles. Oo, sige. Tapos pag nagkita kaming dalawa ni Papa ni Anthony, maniwala naman yun sa akin kasi siyempre matagal kami nagkita, nagsama doon sa sa Angeles. Hindi naman ako makakalimutan niya kasi 8 years kaming dalawa nagsama. Ito po ang pitikap na gagamitin ko ngayon. Binabangdiran ko lang ito, hindi ko may ito sarili. Nakapila pa ako ngayon dito. Hintay-hintay muna kayo na mayroong sumakay. Ngayon po, nagsisimula na ako magpitikap. Dito ang trabaho ko dito sa Northern Samar. Araw-araw magpitikap. Saan ba yun? Nagsisimula ako alas 6 ng umaga papunta sa maghapon. Ang kinikita ko pag matubal ang pasahero 150, minsan 200. Yung kinikita ko sa pagpitikap ko, pinagkakasya ko para pambili namin ng pagkain. Tumutulong pa rin ako sa mama ko panggasto sa bahay. Tapos meron din namang pasahero na naawa sa akin. Tanong niya ako kung magkano na ang binta ko. Sabi ko, sir, mahina. Hindi, meron din namang mga pasahero na tinutulungan ako, binibigyan din ako ng 200, 300 para makapantang rin daw sa panggastos ko daw sa araw-araw. Umulan umaraw, laban lang para merong kita sa araw-araw, merong pambili ng pagkain. Lalo pa nung COVID, tigil pasada kami noon. Wala kami noon kinita. Kasi nagtigil pasada noon, nag-lockdown. Wala nung pasahero. Dapat talaga masipag ka sa pagpitikap para marami kang pasahero. Mahirap talaga mag-sidecar, mainit. Tiis lang para meron ipakain sa pamilya para malaki ang kita. Nagsimula po ako mag-sidecar 2013 hanggang ngayon. Nag-sidecar po rin po ako. Tapos sinasabihan po ako ng mga tao na ako daw yung Amerikanong mahirap nag-sidecar. Sabi ko man sa kanila, ay hindi ko man ikinakahiya kahit nag-sidecar lang ako. Pagpitikap ba? Kaya dito ko na papakain yung pamilya ko araw-araw. Tapos po sa Angeles City pa ako pinanganak. Pag 5 years old ko, dinala pa ako dito ni mama sa probinsya. Dito na ako lumaki, dito na ako nagkaisip. Dati po pumunta ako ng Manila kay yung tatay ko po doon hinanap ko. Hindi ko masya doon po nakita. Dito na po ako ngayon kasalukuyan nakatira sa Northern Samar. Ito rin po yung bahay namin. Meron din maliit na tindahan. Tapos ito din yung sa loob. Medyo pumakalat siya. Minsan po pag malakas yung ulan, pinapasok po ito dito ng baha. Tapos ang trabaho din po ni mama, nagkukandun po siya, nagluluto ng saging.
tinitinda niya para meron naman po di kaming pagkain sa araw-araw. Mahirap po talaga dito yung buhay sa probinsya. Ito po yung bahay namin. Yung bahay namin maliit lang, simple lang. Tapos meron din po akong dalawang kapatid sa pangalawang asawa ni mama. Sana matulungan niyo po ako na makita ko po yung tatay ko kasi matagal ko na po siya hindi po nakikita. Gusto ko po siya makita. Ang pangalan po ng tatay ko, Tomas Tos Senior. Sana po makarating to sa kanya na video. Sana po yung video ko po i-share nyo po para makarating po to sa kanyang video na to. Maraming salamat.